Monkeys! This is Unfiltered Season 2, and this is the podcast where we talk about personal experiences. And for today's episode, Practical advice and personal stories about time management, about study techniques. Catch us on the MediaWorks YouTube and Facebook channel. so since ikaw ang co-host ko ngayon, Camille, as a third-year communication student, ikaw ba, kung magkakaroon ka ng choices na pipili ka sa passion or your practicality, anong pipiliin mo? Siyempre, walang pipiliin yan. Ay, no. Go kami. Personally, siguro, dati ang iniisip ko is about my passion. So, inuna ko talaga yung passion ko kaysa dun sa parang professional. Pero kasi since ngayon, nag-iiba nga yung panahon, siguro mas pipiliin ko na ngayon is yung practicality. Kasi, hindi naman sa parang to hurt other people. Siguro, if may passion ka, syempre personal choice ko rin naman, siguro iisipin ko yung practicality ko about my life. So, minsan kasi hindi ako sure dun sa passion ko, hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko, ano ba talaga yung buhay ko after the future. So, parang practicality, for now, practicality yung iniisip ko. Ikaw ba? Ako, nung first year talaga ako, kaya ako pinasok yung comm kasi it's my passion. Siyempre, lahat naman tayo, naririnig natin nung nung high school tayo, piliin mo yung course na magiging masaya ka kasi pag nagtrabaho ka, yun yung habang buhay mong kasama. Pero ngayong tumutong na ako ng third year, parang napag-iisip-isip ko na, dapat pala practicality na lang yung pinili ko. Parang, kasi meron ako nabasa sa TikTok na kapag pinili mo daw na gawing trabaho ang passion mo, kumbaga, kasi ang passion mo, yun yung greatest hobby mo. Kasi, kaso, kapag nag-work ka daw, kahit anong passion mo yan, kahit gustong-gusto mo yan, aayawan mo siya. So, hindi mo na siya magiging passion, hindi mo na siya magugustuhan. So, para sa akin, kung ako lang mag-a-advise, practicality pa din. Ikaw ba, Ellie? Pag sabi mo. Dati, syempre passion pinili ko kaya sa course na to. Pero looking back sa mga naranasan ko and mga realizations ko, siguro kung mababalik ko yung panahon, pipiliin ko na yung practicality. Kasi sa mga naranasan natin, itong mga nakaraang taon, taking up this course, sobrang uncertain. Kung isipin natin yung totoong mangyayari after college, sobrang uncertain ng mangyayari sa course na to. Like, hindi nga natin sigurado kung anong kukunin talaga natin eh. Kasi kahit sabihin natin na gusto natin mag-TV, gusto natin mag-ganito, pero hindi naman kasi ganun kadali yung way para makapasok. So like, yung iba nga parang nawawala ng pag-asa. Parang hindi na connected sa course yung talagang kinukuha ang trabaho after. So like, sobrang uncertain niya kasi hindi mo agad makukuha yung pinapangarap mo. Real. Ayun. Sorry ka. Ako, bago ako mag-college, ako kasi undecided ako nung nag-senior high, di ba? So parang sinabi ko, okay, kukunin ko comm kasi malawak siya. So parang nauna yung practicality. So sabi ko, okay, ang dami niyang Opportunities. ang daming opportunities. So sige, magko-comm na lang ako. Then ngayon, naging passion ko na rin siya. Parang this third year, na-enjoy ko talaga tong course na to. Then, ayun. Ikaw, Sam. Ako siguro, between passion and practicality, mas pipiliin ko ang passion. Kasi practicality, same with Rika before I started college. Ang naisip ko, gusto ko mag-nurse, gusto ko mag-engineer, gusto ko mag-doktor. Lahat ng practical na trabaho. Sorry, madami akong pangarap. Ayun, lahat ng practical na trabaho, naisip kong gusto kong i-take. Pero, paano ko siya i-take if it's not something that I'm passionate about? So, mas pipiliin ko yung passion kasi you can't work on something, you can't study something that you're not passionate about. Real. Ay. Pero since, ayun nga, as a third year student, minsan nga, di ba, parang ngayon na nasa third year na tayo, di ba, yun nga, usapang passion. Kasi, di ba, sa mga subjects natin, ganyan, marami tayong ginagawa ngayon. Third year ngayon. Ngayon, as a third year student, how do you handle your time management? Sorry, Ayan. walang ganun. Simulan natin kay Pauline. Best in time management. So guys, Sobrang grabe. pwede na po natin i-cut yung podcast. Anyways, ako, siguro hindi ko ma-advise ang time management.
Kasi simula first year hanggang third year kami, magkakasama na talaga kami nila Ellie. Si Ellie ang pinakalayong kasama dito. Talagang pag nag-aaral kami sa no first year, wala kaming missing yan. Dire-diretso. Totoo lang. DL pa. Oo, DL pa kami nung first year. Nung second year na, nung dumating na si Ay. Pero yon para sa akin, hindi ko talaga siya hindi ko talaga siya makontrol yung time management ko kasi gumagana yung utak ko ng gabi eh. Iba-iba kasi tayo ng pag-handle ng time management eh. Yung iba sa umaga, nakakapag-aral. Sa kapag gabi, nakakapag-aral. Ganun kami, gabi kami. Mas gabi kami nakakagawa. So, siguro iba-iba pa rin tayo na way ng pagta-time management ng mga gawain. Basta, siguro wag nyo lang kalimutan magpasa kasi hindi kayo babagsak pag nagpasa kayo. Yes. Kahit late, yun. Ikaw ba, Camille? Tawa-tawa ka dyan Pag-usapang time management, hindi niyo ako maaasahan din sa Tulad time ko, management. sinabi mo pa. pero kasi siguro nung sabi ko lang about time management, nung first year tsaka second year ako, siguro meron pa akong like time management kasi yun yung time na online setup pa lang. So parang kasi pag online setup, parang hawak mo yung oras lahat eh. Hindi ka masyadong pagod kasi hindi ka nakakapunta ng school, ganyan. So nung first year akong ginagawa ko, parang more on like tulog tsaka gawaing bahay. Parang hinahati ko yung oras ko sa tulog tsaka gawaing bahay. Tapos sa gabi, doon ako gagawa ng mga schoolworks ko. It's true na, Ngayon tulog 'di ba na lang. parang it's true 'di ba na parang may mga tao talaga na nag-work lang yung utak nila pagdating ng gabi. Yeah. And may iba din na sa umaga lang. Ako, ang ginawa ko nung first year ako is sa gabi and then tutulog ako and then umaga ulit. Nag-work naman siya sa akin dalawang Wow. beses. And Sobrang then galing until naman. nung second year, nag-work pa rin naman siya pero Nagka-transition na. nag-transition na siya. Oo, naglalaylo na ako. Tapos bigla nung second sem, bigla nag face to face. Okay, wala na yung time management na yun. Tapos ngayon third year, wala na kasi sobrang nakakapagod tong sobrang chaotic na ng time management. Ngayon, Hindi ko na tulog na siya matansya lagi. kung ano meron. Pero siguro kung ma-advise ko sa iba about time management is siguro parang pakiramdaman niyo yung katawan ninyo kasi katawan niyo pa rin talaga yung magsasabi kasi kung paano mag-aano yung oras sa inyo eh. Syempre, kailangan pa rin ng pahinga ganun sa oras ninyo ganun. So, yun. Ikaw, Kaya Ellie. lagi siya nagpapahinga. Ayun, ako, to be honest, wala akong time management ever since. Ayun, ginagawa ko lang kung ano yung trip ko. Pero syempre, take in mind yung responsibilities nyo. Dapat, syempre, kunwari may kailangan kayong gawin agad, gawin nyo. Ayun, kasi nga ako, personally, sa gabi talaga gumagana yung utak ko. Kaya, minsan, nahihirapan akong gumawa ng, kunyari may kailangan group work, tapos kailangan siyang gawin agad-agad. Nahihirapan ako mag-function kasi hindi talaga siya gumagana. Kahit umupo ako sa laptop ko ng pagkatagal-tagal, pag may araw, pag may liwanag, hindi talaga. Actually, kahit 7 p.m., hindi pa rin siya gumagana. Kailangan mga 11 onwards. Ganun. Yes. Ayun. Tsaka, ayun nga, as Pao said, gabi-gabi kami magkasama. So, like, mga madaling araw kami gumagawa parate. Ayun. Nahihirapan kami, Tsaka wala kaming, yun, as nga, wala kaming time management ni Pauline. Ang ginagawa namin, kung anong gusto namin gawin, yun lang. Tapos pag ayaw na namin, titigilan namin kahit kailangan na siya. Ganun. Hindi namin tinatapos kasi naniniwala kasi ako na pag binilit mo, ang pangit ng lalabas. Ang pangit ng output na mangyayari kahit natapos mo, ay pangit naman na-produce mo, wala rin. So, ayun. Basta, ang akin masasabi lang sa time management, huwag mong pilitin sarili mo kung hindi mo kaya. Kasi ang pangit Legit. Aanhin mo yung nagawa mong natapos mo nga, pangit naman gawa mo. Wala rin. Sa'yo rin mag-reflect yun Mas maganda na na maganda yung output mo kaysa mabilis ka gumawa. Ayun. Okay lang na late, ganon. Yeah, bakit? At mas maganda gawa mo. Ikaw, Rika. Ako naman, ang advice ko sa time management is wag niyong pagpatong-patungin. Yung, Awe. wag yung Agree lahat ba yun? i-missing nyo. Kasi, wag daw. yes, kasi parang, ako, Na-try mo parang na? lagi kong ginagawa, one task at a time. Parang, Yun. okay, eto ngayong, for this day, eto gagawin ko. For tomorrow, eto gagawin ko. Yun. Ayoko kasi parang yung nagpapatong siya. Kasi mas tinatamad ako. Mas ayoko na siyang gawin kapag ang dami na niya. Ikaw, Sam. Yes, best in missing. Here we go. Bago po ako maging best in missing, speaking on behalf of my first and second year communication self, ayan,
ang advice ko lang, para ma-handle po yung time management issues natin, mas magandang mag-invest tayo sa corkboard and sticky Wow, notes. yun, it's true. Tama naman, tama naman. Corkboard, saka sticky notes. Ay, problema mo na yan. Pero true yun, true yun. Ayun. Effective yun. Kasi nung first and second year ako, kahit na hybrid tayo, kahit na may pasok na tayo on-site, nagagawa ko pa rin lahat ng tasks ko kasi nakikita ko siya sa harap ko. Nasa harap ko siya, nasa harap siya ng laptop ko. So, ang ano ko kasi noon, kailangan matapos ko lahat ng nakalista. So, yun yung ginagawa ko para ma-maximize ko yung time ko. Walang nasasayang na oras. Mm-mm. Pero kasi ngayon, hindi ko na siya nagagawa. Kasi po, madami na po kaming ginagawa ngayong third year. Kaya enjoy nyo na po yung first and second year nyo. Kasi last time nyo na yan may enjoy. Kasi pagpasok nyo ng third year, wala na talaga. Wala. Chaotic na po. So, ma'am, pwede ko po ba tanongin, saan niyo po nabili yung corkboard niyo? Sa National Bookstore lang po. Okay po. This is not sponsored by National Bookstore. So, Not sponsored, pero dahil binigyan ng nasabi brand. nyo na yung mga insights nyo about time management, gusto ko naman tanungin kung anong best advice nyo para sa study techniques nyo. Kunwari ngayon, para may paparating na long test, di ba? Long test week ngayon. Anong maa-advise nyo? Feeling ko ang unang magsasalita si Rika. Yun! Okay. Kairam ng mic, Ellie. Sorry. Okay, so, ang nag-work sa akin is reviewer. Kahit tamad ako gumawa ng reviewer. Pero ayan, shout out kay Jing na lagi kong hinihingan ng reviewer. Jing, salamat sa biyaya. Ayun, so, yun, yung reviewer. Tapos parang nag-work yung utak ko, na-absorb ko yung mga aaralin kapag a night before ako nag-aaral. Di ba yung iba? a week Cramming, before? ganun. Oo. Kakram na Sanay yun. ako mag-cram. Ikaw, Sam, ano ang iyong study habit? Kasi bago tayo mag-focus sa pagre-review sa pag-aaral, siguro lahat naman tayo kailangan natin ng maayos na tulog. Tulog muna bago lahat. Ayan, kailangan muna natin matulog kasi paano natin ma-absorb lahat ng inaaral natin kung wala tayong maayos na tulog. Tama. So if your brain works sa gabi, magpahinga tayo ng hapon. Kung nag-work naman sa umaga, matulog Matulog tayo sa ng gabi. 8 hours sa gabi. Ayun po. 8 hours lang? Ma'am, 8 hours lang, ma'am. Pwede pong 8 times 2. Okay. Ellie, ikaw. Ang galing mo dyan Ala, study techniques. Wala akong ma-advise kasi nga, iba-iba naman yung style ng mga tao. Pero ako, personally, nag-work sa akin yung handwritten notes. Ayoko hindi kaya ng printed or digital. Basta Totoo dapat lang. handwritten notes. Ayun, tsaka dapat mag-review ako night before, tsaka yung mismong day na kailangan ko siya. Kasi mabilis ako makalimot. So like, nonsense yung mga inaral ko ng mga nakaraang araw. Kung aaralin ko siya, kasi nga, mas gusto ko, and basta tatandaan ko pag Before then. Oo. And ayun, as Sam said kanina, mag-invest kayo sa board and sticky notes. Ayun, kasi matatrack nyo doon yung mga kailangan yung gawin. And at some point, ma-pressure yung utak mo and yung sarili mo na, kasi nakikita mo na marami kang gagawin. So like, parang meron kang kusang loob na para kumilos. Ayun. Ikaw, Kams. Yes. Let's go. Kung wala kayong corkboard, merong Notion na app. Yun! Bibigyan ko kayo template. Pero ayun, nag-work sa akin yung Ay, grabe. nag-work sa akin yung yung ililist mo siya sa Notion, like yung mga nakabullet, ganyan. Or if hindi Notion, nilalagay ko siya sa like ina-alarm clock ko yung oo, ilalagyan ko siya na parang halimbawa itong oras na to na halimbawa 6 PM, ito na mag-start ka na magsulat, ganon. Pwede ba yung snooze? Ayan na, ma'am. Ayun, yung ibang like yung mga advice ko for study techniques is siguro maganda rin yung inoorasan nyo yung pag-aaral ninyo tsaka yung pahinga ninyo. Syempre, yun nga, sinabi nila Ellie, nila Sam na matulog muna bago ka mag-aral. Kasi syempre, hindi talaga, yes, sleep is life talaga. Hindi kasi magpa-function yung utak mo talaga kung wala kang tulog, ganyan. Syempre, ka like, antukin ka habang nag-aaral, ganun. Tapos after mo makatulog, yun na, doon ka na mag-aral kasi syempre parang freshen up na yung utak mo. And ako, ang ginagawa ko pag nag-aaral ako, inoorasan ko parang 30 minutes na aral tapos
10 minutes na break, ganon. Or minsan 30 minutes na break din ulit, ganon, tas tulog ulit. Tulog. Ayun, pero ayun nga, pinaka-advice ko is matulog, tsaka kung ano, tsaka magkape, yon. Wow! Yes. So last but not the least, gusto ko lang sabihin na hindi ako bobo. Talagang tamad lang ako. Kasi nare-realize ko na kapag nakinig ka talaga sa prof, tas inaaral mo yung gagawin mo, yun na yun eh. Alam mo na yung gagawin mo eh. Pag nakinig ka kay Sir Arturo, kay Ma'am Lyra, maiintindihan mo siya. Tapos kapag binalikan mo yung aaralin mo, kunwari, mag-midterms na, maglo-long test na, mas madali mo siya maiintindihan kapag nakinig ka talaga or inaral mo talaga. Yun lang talaga yun eh. Tapos para sa akin talaga, isulat mo. Ako, sulat talaga ako kasi the more na sinusulat ko, naiintindihan ko siya kada nagsusulat ako. So, bago matapos to, gusto ko lang magpasalamat sa Quillbot saka sa ChatGPT. Kasi siya po yung bumuhay. Siya po yung bumuhay sa akin sa third year. Sorry sir, si sir, kung sino man yung nang-away sa akin saan. Pero ayun. So, bago matapos tong podcast natin at bago tayo maghiwa-hiwalay, so ano bang advice nyo para sa mga comshies na nanonood or nakikinig sa atin ngayon? Ang advice ko lang, siguro, lalo na sa mga first year and second year, enjoy nyo muna yung mga araw ninyo sa year na yon, lalo na sa sa first year. Kasi since, yun nga, parang freshman pa lang kayo, ganyan, parang bago-bago pa lang sa inyo, enjoy nyo lang, hayaan nyo na parang pagalitan kayo. Kasi sa second year talagang papagalitan kayo ng prof. Pero ayun na, enjoy nyo lang yung buhay ninyo. Ayun. Ako, ayun, as Camille also said, enjoy nyo lang yung first and second year kasi pagdating nyo ng third year, medyo nakakaaning na siya. Ayun. Oo, parang last 2 Real. years na parang masaya kayo, ganun. And gawin nyo lang kung anong gusto nyo, huwag nyo i-pressure sarili nyo kasi mas magandang mag-aral and pumasok kapag nag-e-enjoy kayo. Yes. Ang advice ko is matulog. Sulitin nyo na yung mga panahon na kaya nyong matulog. Kasi sa third year, parang mababawasan siya. Kasalanan pag natulog ka. Yeah, oo, totoo. Ikaw, Sam? Hindi po kasalanan pag natutulog ka kapag first year and second year ka pa lang. So ayan, kapag first year and second year pa lang kayo, wag nyo masyadong i-pressure yung sarili nyo. Tsaka always prioritize your mental health, guys. Yes. Prioritize your sleep din. Yes po, ayun. Sleep is for the weak. Sleep is for the So, ang advice ko para sa mga comshies, lower batch or higher batch, kapag senior na, siguro yung last advice ko na lang talaga yung kapag wala namang gagawin, umabsent ka na lang. Kunwari isang subject lang naman. Prioritize your health, sabi nga nila. So, kung pagod ka, magpahinga ka. Yun lang yon. Kung pagod ka, magpahinga ka. Kasi hindi mo rin mapipilit yung sarili mo. So, that's it for our today's episode. So, Yes. thank you. Thank you. Bye.